Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga kapatid ko sa pananampalataya, ito ang ating panimula na serye na kung saan ay pag-aaralan natin ang sira ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aabuloy ng kaalamang ito mula sa kanyang tulong at tinahangad natin na matutunan natin ito upang nasa ganon ay maintindihan natin ang ating pananampalataya at naway kahabagan at patawarin tayo sa subhanahu wa ta'ala at pagpalain tayo at biyayaan sa ating ginagawa. Alhamdulillah, ito ang unang serye ng pag-aaral natin hinggil sa sira of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why we must study the sira of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How it's very important. Una, ang nais kong malaman, ang sira, ito ay nangangahulugan na mula sa salitang verb sa Arabic ng sarayasuru o sayran, na ibig sabihin ay the journey or the travel, paglalakbay. So, ibig sabihin, lalakbayin natin ang buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinutukoy na kung saan ang talambuhay o biography ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag itong sira sapagkat ang kanyang buhay o talambuhay ay ating lalakbayin. This is what is meant sira. No, sira. Ito ang ibig sabihin ng sira, paglalakbay o travel o the journey. Lalakbay natin ang buhay ng taong pinaka-the best na lumakad sa mundong ito, walang iba ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why we were study sira? Because ang mga propeta at sugo ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang mga best sample upang ating itong sundin at pamarisan. Para nang sa ganon ay mahalin at kalugdan tayo ng subhanahu wa ta'ala at gawin tayong matagumpay. Dahil kung wala sila, hindi natin alam kung paanong paraan ng pagsamba, pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala at mga gaway iba pa. So, sa ating panahon ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, last generation. Ipinadala siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya ang best sample sa atin upang ating siyang sundin, pamarisan. So paano natin masusunod o pamamarisan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi natin napag-aralan ang kanyang talambuhay o ang kanyang sira? So napakahalaga na pag-aralan natin sapagkat gaya ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walaqad kana lakum fi rasulillahi aswatun hasanah. So, nasa kanyang sugo, nasa inyo, mula sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang magandang halimbawa upang siya ay tularan. So, ibig sabihin, kaya natin pag-aaralan ang sira, of course, ay para matularan, masunod natin, makita ang ginagawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano ang tamang pagsamba, pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tamang mga manners, ang tamang mga moral, no? Kung paano ang pamumuhay ng isang ama, sa kanya, paano ang maging isang asawa, paano maging isang leadership ng umma, so paano sasambahin Allah subhanahu wa ta'ala, everything. Sa pamamagitan ng sira o talambuhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay higit nating mauunawahan ang ating relihiyon. Yan ang unang dahilan kung bakit nating pag-aaralan ng sira ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 2, why we are need to study sira of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganon ay mapataas natin ang ating
level ng pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapalakas ang pataas natin ang ating iman o paniniwala bilang pagmamahal natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I think there is no other way na epektibo upang mahalin natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam maliban kung pag-aralan natin ang kanyang buhay, ang kanyang sira. I promise you, insyaAllah, kung gagabayan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang serye pong ito ay full details, insyaAllah. Hindi ito basta kakaunting part ng lecture na ito, tulad ng nakikita niyo sa mga YouTube, mayroon 30, 20 plus, 50. I think kung gagabayan talaga ang Allah subhanahu wa ta'ala sa sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang sira lamang, ay aabutin ako kahit 100 plus na part nito. Pero alhamdulillah, gaya ng sabi ko, ay nais kong mailimbag ito, naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ito. Ganon din ang mga gumugugol sa programang ito, na ito ay maibahagi ko ng full detail, nang sa ganon ay maging kapaki-pakinabang ito sa ating mga kamusliman, lalo na sa ating mga anak. Sa ating mga anak nga ay kung tatanungin mo ay mas alam pa nila ang mga palabas sa television eh. Kung itatanong mo maging anak ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nila ito mga kilala eh. Maging ang asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay ilan lang ang naitatandaan nila sa kanyang mga asawa. So napakahalaga nito na matutunan ng ating mga mag-asawa at hindi sa mga ating mga anak, kaysa manood lamang sila ng mga walang halaga, mga walang saysay. Sa ganito ay malaki itong pakinabang kung pag-aaralan natin ito at maituro sa ating mga anak ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ang sino mang nagsasabi na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang mahal, ngunit wala siyang pakialam sa kanyang buhay na pag-aralan nito, hindi niya ito binibigyang time, hindi niya binibigyang panahon, mas binibigyan niyang panahon ang kanyang hanap buhay, ang kanyang karir, ang kanyang talento, kaysa sa pag-aaralan niya o bigyang time, bagamat busy, ang buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sino mang nagsasabi na siya ay Muslim, ngunit wala siyang panahon na pag-aralan niya ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o kanyang sira, I think ang taong ganito na nagsasabi na mahal niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi niya pinag-aaralan ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi natin masasabi na mahal niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is true. That is true. Tanggapin natin ito. So, kailangan natin mapag-aralan ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tanda yan ng pagmamahal. Gusto natin makita kung ano ba ang kanyang ginawa sa kanyang panahon, ano ang nangyari sa kanyang panahon, gaano siya naging mapagtimpi, gaano siya naging mapagtiis, gaano niya ikinalat ang rebelisyon, gaano siya nakipaglaban para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano ba siya nagmahal ng pamilya, paano ba siya lumingap ng mga anak, paano siya minahal ng kanyang mga sahaba, paano siya nag-a-advise, paano siya nagtuturo sa kanyang mga sahaba, paano ang lahat-lahat. The best, the best, the best. So kung hindi mo pag-aaralan ng sira, no way na sabihin natin mahal natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Paano mo masusunod ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung hindi mo na pag-aaralan ang sira? Of course, magbabasa ka ng ilan-ilan, makikinig ka ng ilan-ilan. Pero iba ang sira. Kapag nalaman mo ang buong buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lubos mong mauunawahan ang pananampalataya ng Islam. Yan ang number 2. Kung bakit natin pinag-aaralan ng sira, upang mapataas natin ang ating pagmamahal kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, maipakita natin ito at masunod natin siya. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung in kuntum tuhibbunallah, kung mahal niyo ang Allah, pattabi'uni, sundin niyo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. At kayo mamahalin din ng Allah subhanahu wa ta'ala at patatawarin kung susundin niyo ko. So, sa pamamagitan ng pag-aaral ng sira, pakikita natin ang tamang pagsunod sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung gaano ginagawa ng mga Muslim ngayon, makikita natin sa kanyang kasaysayan na ito ay kontra at labag. O hindi kontra at labag. Nasusunod natin o hindi nasusunod. Alam natin nasusunod natin siya at alam natin hindi natin siya nasusunod kapag napag-aralan natin ang sira. Okay. So, kailangan talaga natin mapag-aralan ito. Number 3. Why we are studying the sira of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How it is important. So ipinag-aaralan natin ito upang maunawahan natin ang banal na Quran. Of course, kapag pinag-aralan mo ang sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay mauunawahan mo ang banal na Quran. Dahil kung walang context, ang banal na Quran ay hindi mo mauunawahan.
At alam natin, ang banal na Quran, ito ay nare-reveal sa panahon, sa buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa time, sa lugar ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, paano mo laman ang banal na Quran kung walang context? Like for example, wad-duha, wal-layli idha sadja. So, makikita mo ang kahulugan nito sa liwat sa Tagalog, sa English at iba pang wika ng tao. Makikita mo, pero saan ito ni-reveal? Kailan ito ni-reveal? Ano bang pangyayari? Bakit na-reveal ang surang wad-duha? See? So, alam nasrah lakasadrak. Hindi ba gamit ginawang biniyak ang iyong dibdib? See? So, saan ito nangyari? Bakit ito na-reveal? So, hindi mo mauunawa ng banal na Quran kung ang kasaysayan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay hindi mo napag-aralan. So, mahirap na pag-aralan. Tulad ng digmaan sa Badar. So, sa karamihan sa Suratul Anfal, sa digmaan sa Uhud, karamihan sa Suratul Imran. So, paano mo malalaman ang mga sura o mga aya ng banal na Quran kung walang context, walang pangyayari? At paano mo malalaman kung hindi mo pinag-aralan ng sira? Of course, sa pamamagitan ng pag-aaral mo ng sira o buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nauunawahan mo ang bawat aya ng banal na Quran, kailan ito ibinigay, bakit ba ito ibinaba, anong dahilan at kung saan lugar, iba, etc. Ganito kahalaga ang pag-aaral natin sa sira. Another benefits kung bakit natin pinag-aaralan ang sira, para maipakita natin ang buong buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay miracle. Miracle. Ang buong buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay miracle. Tandaan ninyo ito. Walang propeta ang nagdala ng aklat na kung saan nabuhay pa ang aklat nila maliban kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang pagdating, sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang banal na Quran na isang nananatili na orihinal at perpekto bilang isang tanda ng milagro na kanyang dala. At marami pang milagro ang kanyang buhay mula sa simula hanggang sa kanyang pagpanaw. Ang kanyang sira ay milagro. Paano natanggal ang kaignorantian, ang paganismo, ang kamangmangan sa panahon niya doon sa kanyang lugar hanggang sa atin? Paano tayo iniluwal sa madilim na tungo sa liwanag? Paano niya pinadama sa paintulad sa Subhanahu wa Ta'ala ang isang mapayapang pamumuhay, ang isang masarap, matamis na pamumuhay, masagana sa mundong ito. So, iniba ang kulay ng mundo ng tao kapag siya'y napatnubayan na kung saan dating siyang lugmok sa kadiliman at mga gawain hindi natin ay naiintindihan tulad ng hayop na namumuhay sa mundong ito, hindi niya alam ang tama at bawal. Ngunit, pagdating ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, isa itong miracle, ang mga tao ay nabuksan ng puso, nalaman ng tama at mali na kapamuhay na hindi tulad ng hayop. Talagang namuhay sila kung paano sila inilikha ng best sa lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So another benefits kung bakit natin pag-aaralan ng sira, ito ang nagle-layout sa atin ng methodology upang ibalik ang mga kamalian na nagagawa sa ummah. Mayroon kasi ngayon ng mga ummah, kaya karamihan ngayon hindi na maareglo ang mga umma na nangyayari dahil sa lack of knowledge. Lack of knowledge ng isang pangkat o dalawang pangkat, hindi nila maibalik o mai-revive ang dating sitwasyon sa tamang paraan. Na kung saan ibabalik mo ang tamang paraan sa paraan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi nila maibalik dahil hindi nila napag-aralan ng sira. Pero kung maipapag-aralan mo ang sira, makikita mo ang mga paraan kung paano mai-revive ang mga bagay na hindi pagkakasundo at mga mali sa isang umma sa pamamagitan ng buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makikita mo ang mga solusyon at madaling lunas para ito ay masolusyonan. Ngunit dahil ang sabi ko, kung ang sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay hindi na pag-aralan, lubhang napakahirap na gumawa ng tayo ng kanya-kanyang paliwanag sa banal na Quran na hindi gagamit ng konteks sa panahon ng sira ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanya-kanyang mga idea na kung saan ito ang dahilan kung bakit ang mga kamuslim ngayon ay nagkakaroon ng pagkawatak-watak, sanhi ng kakulangan sa pag-aaral sa pangyayari sa buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinag-aaralan din natin ang sira, ang buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maipamalas sa atin o ipakita na Allah subhanahu wa ta'ala na kung sino ang mga best na generation, ang pinaka-the best na tao. Di ba sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, radiyallahu anhu wa radu'an, at ang Allah ay nagagalak sa kanila sa mga sahaba.
sa kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at sila ay nagagalak din sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, kayo ang pinaka-the best na tao na lilikha ko sa buong sangkatauhan. Sino? Ang mga kasamahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So dito, kapag pinag-aralan mo ang sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makikita mo ang kanyang mga kasama. Sa serye natin ito, bawat kanyang nakakasama ay binibigyan natin ng detalye. Tulad halimbawa, paano napunta sa kanya si Said ibn al-Harith, si Ali bin Abi Talib, si Abu Bakr, paano sila nag-embrace, Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha, Yasir, Sumayya, Ammar, lahat ng mga yan sa serye natin ito, ibinibigyan natin ang kanilang detalyadong buhay nang sa ganun ay malaman din natin kung paano mayroon naging buhay ang kanyang mga sahaba at makita natin kung ano ang kanilang mga estilo at kagaano kalakas ang iman at ibada nila at paniniwala sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gaya na sabi ko, kaya nga kung loloobin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang programa kong ito, insyaAllah, naway tulungan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan ako ng lakas ng loob, insyaAllah, ay marami tayong matututunan dito sa mga kasamahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at lalong-lalo na ang buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, pag-aaralan din natin ang buhay dito ng mga sahaba. Inshallah, kung matapos ko ang buhay o ang sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay maaari nating paksahin ng isa-isa ang mga buhay ng mga sahaba. Like for example, the best khulafa, si Abu Bakr, si Uthman, si Ali, si Umar, at iba pa, ang the rest. So napakarami, napakahalagang malaman natin ang mga buhay nila. Ito ang magpapalakas ng iman sa ating pananampalataya sa Islam. So, pinag-aaralan din natin ang sira upang nang sa ganun ay maipagtanggol natin naman ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maipagtanggol natin ang Islam. Dahil marami sa panahon natin na inaatake ang ating relihiyon, na ang relihiyong ito ay terorista. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay terorista, babaero. Si Muhammad, kaya ang mga Muslim ay babaero, no? So, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon, siya ay madman, siya ay baliw, siya ay magician, siya ay nag-imbento. So, paano natin ito maipagtatanggol ang ating mahal at kalugod-lugod ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi man natin napag-aralan ang sira? Never na maipagtanggol mo ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam kung hindi mo napag-aralan ang sira. Nasaan ang pagmamahal kung ang ating mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam ay sinasaktan ng mga makakatindila sa panahon natin ngayon, tulad ng pananakit sa kanya noon, na hindi ito maipagtanggol dahil wala pang revelasyon. Hindi maipagtanggol basta ng kanyang mga kasamahan. Mahina ang kanyang kasamahan. Halos sila yung mga alipin ng mga Quraysh. Sa panahon natin, sinasaktan din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero paano natin pagtatanggol hanggang sa nasasaktan ka lang, pero hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong kalugod-lugod at the best na tao na lumakad sa mundong ito, walang ibang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, sa pamamagitan ng pag-aaral mo ng kanyang buhay, madali mong mai-explain sa mga taong ito na kung saan nanlilibak sa ating relihiyon o kay Prophet sallallahu alaihi wasallam o sa Allah subhanahu wa ta'ala, madali mo ito maipaliliwanag kapag napag-aralan mo ang sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sa pag-aaral natin ng sira, mapag-aaralan din natin dito, malalaman natin ang pinaka-the best na tao sa mundong ito na lumakad sa mundong ito. Walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaraming tao na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang pag-aaralan mo ay ang taong pinaka-the best na tumungtong sa lupang ito. Pinaka-the best, pinakamagaling na tao sa mundong ito, maging sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aaralan mo ang taong ito, kung paano siya naglalakad, kung paano siya umuupo, kung paano siya nagsasalita, natutulog, kung paano siya nakikitungo, kung lahat. Pag-aaralan mo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikita mo kung paano siya katabes na tao, na siya namang dahilan o kaya pag-aaralan mo upang kahit kakaunti o ilan lamang ipilitin natin gayahin ang ating mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil mahal natin siya, gustong-gusto natin siyang gayahin bagamat hindi natin makakayanan, ngunit alam na Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang layunin natin, ay sapat na ito. Bagamat hindi natin makayang gayahin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil siya ang pinaka-the best na tao, at least mayroon tayong niya o intention o layunin na gustong-gusto nating gayahin ang ating pattern, ang ating sample na pinakamabuting ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala.
sa mundong ito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, mapag-aaralan mo sa sira, ang best place, Makkah, best time, panahon ng mga sahaba, best person, best prophet. So, malalaman natin kung tatanungin mo Muslim, ano ang best place? Makkah. Ano pa? Wala na. See? Ang pinaka-the best place nandito ay ang Makkah. Siya ang pinakabanal. Siya ang pinakabanal. Siya ang pinaka-the best na lugar. So, hindi ba natin alam na ang Madina ay ginawa din itong haram? Kung ang Makkah ay haram, ang Madina ay nagawa rin haram sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, malalaman natin yan. Best place din ang Madina. See? So, malalaman natin ang mga best place, best time, best people, best sahaba, best ansar, best prophet, best time, lahat malalaman natin ito kung bakit natin pinag-aaralan ng sira. So, mapapag-aralan din natin sa sira kung paano pinalitan ang mundo ng kamangmangan at kawalang pananampalataya. Marami tayong mapag-aaralan sa sira, mga brother and sister. At I hope, inshallah, magbibigay ito ng malaking kaalaman at karagdagang iman sa atin kapag pinag-aralan natin ito. Patuloy nyo lang tutukan at tabayanan ang mga programa ko. Inshallah, ito ay mga detalyadong ibabahagi natin sa inyo ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inshallah. So, what is the source? Ano ang pinaka-source ng sira na pinagkukunanan ng source ng sira? Of course, the number one source ng sira ay ang banal na Quran. So, ang number one source natin ay ang banal na Quran. Sapagkat ang banal na Quran, inire-reveal ito, ipinapahayag ito habang nangyayari ang buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung bakit ito nare-reveal ang banal na Quran. So, ibig sabihin, within 23 years, nare-reveal ito na mayroong nangyayari sa buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pinaka-the best na source ay ang banal na Quran, sapagkat ang banal na Quran, ito ay nare-reveal sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang buhay. Sa kanyang buhay. Like for example, ang Suratul Fil, babasahin nyo, ang tungkol sa elepante sa panahon ni Abraha. See? So ito ay na-reveal dahil sa panahon ni Abraha na gustong wasakin ang Kaaba. At dito siya, sa taong ito ipinanganak ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 to 50 days. After 50 days, pagkatapos na gustong wasakin ni Abraha ang Makkah o Kaaba, na hindi naman nangyari. Inshallah, makakarating tayo dito, inshallah. So, ang kanyang pagkapanganak ay tinawag na Year of the Elephant ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Itong aya na ito ay nalaglag. So, saan? Sa panahon na gustong wasakin ang Kaaba. So, paano natin ito malalaman ang aya na ito kung wala ang context? So, hindi natin alam ang pangyayari sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. See? So, ganito ang banal na Quran. Every time na mayroong nangyayari, ay nilalaglag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga revelasyon. So, ang banal na Quran, ito ang sa sira, ang reason kasi, dito, ilaladlad din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tunay na mananampalataya, ang mga may doubt, ang mga munapik, ang mga hindi mananampalataya. Inire-reveal na Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nakatagong nilalaman ng puso. Walang nakakaalam maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inire-reveal niya ito sa buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipakikilala niya ang tunay na mananampalataya, ang mga munapik o mapagkunwari o mapagpanggap na mga nagmumuslim o talagang hindi mananampalataya. Ipinaliliwanag yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung wala ang Quran, hindi malalaman ang anumang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, ang the best source ay ang banal na Quran. Number one source ng kasaysayan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay ang banal na Quran. So, kailangan mo mapag-aralan ng sira, sapagkat kapag pinag-aralan mong sira, malalaman mo ang banal na Quran. Malalaman mo ang laman ng banal na Quran. Kapag hindi mo pinag-aralan ng sira, hindi mo malalaman kung ano ang mga nilalaman ng banal na Quran. Kung pag-aaralan mo ang Quran, malalaman mo ngayon din ang sira. So, ibig sabihin, vice versa, pag-aaralan mo sira, malalaman mo Quran. Pag-aaralan mo Quran, malalaman mo sira. Kapag both side ay pinag-aaralan mo siya, alhamdulillah, maiintindihan mong ganap ang pananampalatayang Islam, kung paano ito nagsimula, kung paano ito lumakas hanggang sa ngayon, alhamdulillah. So, iyan ang first source natin. Ang second source natin ay ang hadith.
Yaong sinasabing hadith, itong mga sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong mga binanggit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakasama ito sa katagang sunnah, mga inaprubahan niya at kanyang mga sinang-ayunan at kanyang mga ginawa. Ang hadith ay ang kanyang mga sinabi na sinasabi ng mga kanyang sahaba na ito ay galing kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, na marfu, na ito ay nanggagaling kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat every snap of shot ng pangyayari ng sira at saka nagkakaroon ng hadith. Hindi nagkakaroon ng hadith kung walang nangyayari. So, kailangan magkakaroon ng snapshot sa panahon niya o pangyayari at saka magkakaroon ng revelasyon at magkakaroon din ng hadith. So, ganap natin ngayon na iintindihan ang hadith at Quran na kung saan sila ang the best source. Paghawakan nyo maigpit ang Quran at Sunnah upang kayo ay hindi maligaw, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sila ang pinaka-the best source, number one, Quran at hadith sa buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, number 3 source ay ang mga aklat ng sira na mismo ito ay isinulat specifically, isinulat ito ng mga tao na kung saan sa panahon na ng mga tabi'an. Ang mga tabi'an, ito yung mga anak na ng mga sahaba. I thought sinabi ko nung nakaraan ng mga sahaba, ibig sabihin, kapag ikaw ay sahaba, nakita mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nag-embrace ka ng Islam at namatay kang Islam. Ngunit kung nag-embrace ka ng Islam at tumalikod ka at namatay ka, hindi ka sahaba. Maging ang mga kufar, kahit nakita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, mga pagalis mo tulad Abu Jahal, Abu Lahab, Mutaim bin Adi, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah, yan ay nakita nila Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi sila nag-embrace. So, hindi sila sahaba. Ang sahaba, yaong nag-embrace sila sa Islam at namatay sila sa Islam at nakita nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, na nauunawahan nilang nakita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kasi mayroon noon na mga bata na nandoon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit namatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero nandoon ang mga bata na hindi na nauunawahan, nakita nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil mga sanggol pa sila. So, sila hindi qualified sa mga sahaba, pero nasa gitna sila ng tabi'an at sahaba ayon sa mga scholar natin. So, ang mga tabi'an naman ay yung anak ng mga sahaba. Ibig sabihin ay hindi na nakita ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila yung mga tabi'an. So, ang ating source sa sira o talamboy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, isinulat nila ito mula na sa ito sa mga tabi'an na ikinuwento ng kanyang tatay, ng kanyang lolo, ng kanyang kaibigan. Ang unang sumulat ng sira of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but not in full details. Iyaong kung ano lang ang narinig at nabanggit niya sa buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang unang sumulat dito ay si Urwa ibn Zubair. Zubair ibn Awam, anak ni Awam. Urwa, anak ni Zubair. Inshallah, malalaman nyo kung sino ito. Inshallah, sa kanilang mga buhay. Kaya nasabi natin, kaya nga full detail ito. Pag nakasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang isang ito, bibigyan natin istorya kung sino ang taong ito. So, ganun ang ating serye sa kalambuhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito. Inshallah, gagawin ko na itong pagkakataon. Sana itanggapin na Allah subhanahu wa ta'ala na maibahagi ko ito ng talagang ganap at buong detalyado ang seryeng ito. So, ang unang tabi'an na sumulat ay si Urwa bin Zubair, na siya ay namatay noong 92 after Hijrah. Ang Hijrah, nagsimula ang kalendaryo niya naong umalis ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, 13 years ng kanyang pagkopropeta, papasok siya sa Madina. Doon nagsimula ang Hijrah. Walang zero. Automatic nag-umpisa ang Hijrah, one Hijrah. So, dito, namatay siya 92 after Hijrah. Ibig sabihin, nung maglakbay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah papuntang Madina para manirahan sa Madina, doon nagsimula ang kalendaryo ng ating pananampalataya. So, walang zero, nagsimula siya automatic, 1. So, namatay siya 92 after Hijrah, pagkatapos mag-Hijrah, itong si Urwa ibn Zubair. Siya ang unang sumulat ng sira ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit not in full detail kung ano lang ang itinuro ng kanyang ama na si Zubair ibn Awam, ang sahaba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malalaman yun siya. Pagdating natin sa mga story ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bibigyan ko mga detalyado ang mga taong ito kung sino sila. Alhamdulillah, makikilala nyo ang mga sikat at mga bantog na sahaba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah. So, after that, sumulat din ang anak ni Uthman bin Affan na si Aban. Sumulat din si Aban ng mga bahagi ng sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganon din at namatay ito 105 after Hijrah. Si Aban
ibn Uthman bin Affan, pangatlong kalipa ng pananampalatayang Islam. So ganoon din si Wahab ibn Munabba, Sharbil ibn Sa'd, si Ibn Shihab az-Zuhri at Abdullah ibn Abi Bakar bin Hazim. So yan ang mga unang generation na nagsulat ng mga istorya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After next generation, nawala na ang mga ito. Sapagkat hindi na sila kailangan. Bakit? Dahil binuo ang kanilang mga ginawang mga sira o kasaysayan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, binuo. Like for example, isa rito si Musa ibn Uqba o Muammar ibn Rashid na nagbuo. Pero ang pinaka-greatest, pinakamalaking kilala nating naggumawa ng sira ay si Muhammad ibn Ishaq. Ito ang kinagkukuhanan ng source pagdating sa sira. 95-96% authentic ang kanyang sira pagdating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Ang kanyang mula sa mga propeta, Adam alaihi salam, hanggang sa mga kaduludulong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang istorya. No? Itong si Ibn Shaq na ito isinilang sa Makkah. Nadatnan niya pa ang ilang mga sahaba na nandoon sa Kufa, nandoon sa Syria. Pinupuntahan niya at kinukuha niya ang mga istorya ng mga kasamahan nilang mga sahaba. Kinukuha niya ang istorya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinusulat niya lahat at full in generators, isnad, full. Talagang makikita mo ang kanyang sinabi ni ganito, hanggang pumunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang isnad talagang napakalinaw, napakasipag ng kapatid. Naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, siya ang pinagkukuhanan ng source pagdating sa sira, si Ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq, namatay ito 150, isinilang ito sa Makkah 85 after Hijrah. Then namatay siya 150 after Hijrah. So, after that, dahil napakakapal ng books niya, 10 to 12 volumes, lahat ng mga propeta ay sinulat niya mula kay Adam hanggang sa huli. At alam natin, walang printing press noon, nagsusulat lang, kaya kumakapal ng gano'n ang mga aklat nila, at malalaki ang mga aklat nila noon, ang mga pinagsusulatan, hindi katulad ngayon, may printing press, may mga papel na maninipis, kaya kaya natin yung makapal na gawin maliit na lamang, o manipis. After that generation, si Ibn Hisham, ang siyang nag-summarize ng kanyang kasaysayan, ng kanyang mga author. Si Ibn Hisham ang siyang gumawa sa mga sinulat ni Ibn Ishaq na ito ay paiklihin. Tinanggal na niya ang mga unang propeta, itinira na niya lamang ang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at itinanggal niya na rin yung mga paulit-ulit na mga detalye. No? Hindi niya inilagay yan, sinamarais niya, pero wala siyang dinagdag si Ibn Hisham, kundi buong detalyong mula kay Ibn Ishaq. Wala siyang dinagdag, ngunit tinanggal niya ang hindi na mga kailangan upang lumipis ang istorya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hisham. Kaya ngayon kung bibili, wala nang Ibn Ishaq dahil tinaitli at pinanipis na ni Ibn Hisham. Kung bibili kayo ng aklat ngayon ng mga gusto nyong medyo mas malapit, dahil galing ito kay Ibn Ishaq ang mga istorya, ay bilhin ninyo ang Ibn Hisham, Sirah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. See? Ganon din ang mga iba, tulad din ng Muhammad ibn Sa'd, meron din silang mga aklat na ginagamit din tulad ng Tabakat at Al-Waqidi, ginagamit din na sumulat o author ng Al-Maghazi. Sila ang sumulat ng mga sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, Ibn Katsir, alhamdulillah, yan din ay sumulat ng sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, napakagandang aklat at 4 na volume ito. Pwede niyo i-download ito ang Ibn Katsir, Sirah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 volume, every page at maglalaman siya 600 plus. So alhamdulillah, so yung lahat ng ito, insyaAllah, ay pinag-aaralan natin at kinukuha natin kung ano ang mga autentibo, nagpapatulong tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pag-aaral natin, sa mga scholar natin kung ano ang dito ang mga mahihina o mga dagdag sa mga sira ngayon na dinadagdagan. Alhamdulillah, balik tayo kay Ibn Hisham. Alhamdulillah, ang kanyang sira ni Ibn Hisham, 96% ay al-hawalam, authentic ayon sa mga scholar natin. Kaya naman siya ang pinagkukunan ng source na isinulat na ngayon ni Ibn Hisham. No? Nang namatay si Ibn Hisham 218 after death, after Hijrah, 218. So ang pagitan nila 150, 218. See? Namatay si Ibn Hisham 150, namatay siya 218. Okay? So hindi ko alam kung kailan ipinanganak si Ibn Hisham, wala akong alam. Okay? Okay. So, iyan ang mga source na pinagkukuhanan natin, Quran, Hadith, at ang mga source na ginawa ng mga taong ito nagsimula sa
bahaging sira ng mga tabiin, then linigong binuo ito, at pagkatapos malikom ito ng kabuuan dahil nagkakaroon pa ng kakulangan. Umikot si Ibn Ishaq sa buong lugar sa Arabia at inalungkat, sinulat lahat ang nalalaman at pati mga chance narrator. Inalam niya kung ito ba ang mga taong ito na kanya pinagkukuhanan ng mga source ay mapagkakatiwalaan, matapat ba, ito ba'y mahintatakutin. Inaalam niya ito kapag ito ay pasado, isusulat niya kapag hindi. Kaduda-duda ang tao, hindi niya kinukuhanan ito. Kaya naman si Ibn Ishaq ang pinagkukuhanan ng matibay na to source pagdating sa sira, gaya ni Ibn Kathir sa tafsir, siya naman ang pinagkukuhanan din ng source. O dating naman sa hadith, si Imam Bukhari ang pinagkukuhanan ng hadith ng mga autentibong hadith. So inshallah, ito ang ating pasimula sa serya ng sira. Inshallah, antabayanan ninyo ang susunod nating paksahin at ipagpapatuloy natin ang ikalawang serye ng ating paksahin nito, insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.